the servant of the Most High God, Bishop Alvin Lapus. Thank you po. Sige po, palakpak para kay Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Nabis ko po kayo last Sunday, wala ako. At meron tayong kasama kayo, kaibigan ko pong pastor, si Pastor, bandakalo mo ito pangalan. Pastor Buboy. Pastor Buboy. Amen. Austria. Yan po. Magaling pong umamit siya at evangelist po siya. No? Siya po yung napadaan sa atin at na-miss po niya ako. Matagal kaming hindi nagkita. Siguro mga almost 20 years na. No? Matagal na. Natandaan pa niya ako. Dalawa pong bagay ang nais kong i-share sa inyo sa araw po ito na napakahalaga. Una po yung pinaplano ng Diyos sa ating mga buhay. At pagkatapos po yung paano ba si Jesus ay nag-fasting. Ito yung magdadala ng pagbabago sa buhay natin. Samahan niyo kung magbukas sa inyong mga Bible dito po sa Jeremiah 29, Jeremias 29. Ang sabi riyan, sabi sa King James, "For I know the thoughts I have for you, toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then you shall call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me when ye search for me with all your heart." Sabi po sa ang salita ng buhay, maganda po ang salita ng buhay, ang ganda, napaka-personal. Ang sabi ni Yahweh, alam ko, nung ating pong January, ang message naman natin yung we know, diba? And we know. But this time, God naman, and I know. Alam ko. Dito binibigyan tayo ng katiyakan ni Yahweh. Ang sabi niya, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Verse 12, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Pagpalain po ng Diyos sa kanya baka salita. Itong ating binasang yan, ang konteksto po niyan, ang mga Jewish people, they were in Babylon, no? They were in exile. Sila po pinatapon ni Yahweh ng bihag for 70 years. Kasi nagkasala sila, sumamba ng mga Diyos-Diyosan, nilabag ang sabat nila, at sumuway sa kalooban ni Yahweh. Ang nangyari, pinalusob sila sa mga taga-Babylonians, mga kaaway nila. Bansa ng Diyos, natalo, hindi dapat matalo. Pero nagkaroon po ng entry point ang kaaway sa buhay nila. Nagkasala at lumabag. You see, ang kasalanan palagi may consequences. Ito po yung maganda, sa kabila ng kanilang pagkakasala, hindi sila nakalimutan ng Diyos. Siguro for 70 years, hindi sila nangarap pa. Hindi sila nagnais pa na makabalik sa lupa nila. Sapagkat napaka-imposible nang mangyari yon. But God moves in a mysterious way. Pag pinangako ng Diyos, nagkulang ka man, pumalpak tayo, no? Nagkamali man tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen. Kaya sa ating po mga buhay ngayon, I want to relate this truth sa buhay natin. Para sa ating fasting, meron tayong makitang mas maliwanag na tinatanaw. 5 katotohanan patungkol sa iyong kinabukasan, ang ating patungkol sa iyong bukas, kinabukasan, about your future, ang ating pag-uusapan. 5 powerful truths about your future. Actually, ang buhay mo ngayon is all about future. You will live the rest of your life from now on sa future, yung nakaraan, tapos na. Now, ang inaharap natin ngayon ay patungkol sa bukas. Amen? Hindi natin pwede pang balikan ang nakaraan. Maari may mga regrets tayo. But through those lessons, we can reshape the history of our lives.
We can reshape our future. Ang una po na gusto kong makita natin, alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa iyo patungkol sa iyong kinabukasan. Alam na ng Diyos. Hindi siya at loss. Sabi nga sa English, for I know. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know. In other words, sure siya. Hindi siya nasa-surprise, nabibigla. Nako, ito ang nangyari, paano na ngayon? Hindi siya natataranta. No? Kasi ang ating Diyos, bago pa simulan ng lahat, alam na niya, is the beginning and is the ending. Is the Alpha and the Omega. Yung Alpha, it is a Greek alphabet. Alpha parang A, Z, yung Omega parang Z. In other words, through A, through Z ng buhay natin, alam na ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang matakot, siya ang master builder, the architect of our lives. Kaya sabi niya, for I know the plans I have for you, says the Lord. God is in the past, present, and the future. He is everything. He is omnipotent God. Siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam mo, ang sarap na malaman na ang Diyos mo alam ang lahat eh. Di mo ba? Ang nakakatakot kung siya hindi niya alam. Pero thank God, He is omniscient, all-knowing. He is omnipresent. He is everywhere. He is in the past, the present, and the future. Ang ating Diyos, bago niya umpisahan, tinatapos muna niya. Actually, sa totoo lang, tapos na ang kwento eh. Kung babasahin niyo ang Book of Revelation, nagtagumpay na tayo. Amen? We are already victorious. What's happening right now is just the process. Because you have chosen Christ. Christ in you, the hope of glory. Pero kang pag-asa. Hallelujah. Sige, palakpakan natin sa Lord. Kaya ang Diyos natin ito, He is the beginning, He is the ending. Yan ang sinabi ni Jesus. I am the beginning and I am the ending. And there is nothing that God never knows. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya hindi siya nasa-surprise. Alam ba nagkasala ka? Hindi siya natataranta. Meron na siyang solusyon. Si Jesus Christ. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen po ba mga kapatid? Ito po ang ating Diyos. Sabi nga sa Isaiah 46 verse 10, sa simula pa'y itinakda ko na. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. So alam niya, dineclare niya kung ano nang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Diyos ata siya. Hallelujah. Kaya gusto ko yun kasi kuminsan natin alam ang mabuti para sa atin. Kuminsan para kayo, yung mga anak niyo, kuminsan parang gusto mo ikaw mag-desisyon. Anak, alam mo, ito yung magandang karir. Kuminsan, merong ginagawa yung ating anak, nakakasama sa yan, yun po yan. Kuminsan tayo, akala natin, alam natin ang tama. Alam natin ang mabuti. Diba? Kaya marami nasa huli ang pagsisisi. But thank God, alam niya ang lahat ng bagay. Pati iniisip pa natin. Pati hindi pa naisip, alam na niya. Yan ang ating Diyos. At ang maganda po riyan, yung kuminsan magkakamali ka. At parang dead end na sa buhay natin. Kuminsan pala doon pa lang mag-uumpisa ang totoong kwento ng buhay mo. Kasi aaya nga kuminsan ni God na magkamali for you to realize that you need Him. Yung sinabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Yung matuto ko nang magtiwala sa Kanya. Yung kaibigan ko ito, nakakulong yan, di ba? Nakakulong. Pero doon siya na born again sa kulungan. Kumisa, kailangan mo nang makulong, magkamali para ma-realize. Kanina pinag-uusapan namin, nag-aaral siya ng philosophy. Phileo, love. Sophia, wisdom. Pag sabihin philosophy, lovers of wisdom. No? And then, may mga nambubuli sa kanya dahil dati siyang bilanggo. Yung mga nambubuli sa kanya, umaga pa lang, nagiinom na. No? Nagsasabon na. Last year ba namata? This year? Hindi naman niya pinag-pray mamatay. Hindi naman namatay dahil binubuli siya. Namatay yung kasi nanatiling bangmang. Ayaw makinig. Ang kamangmangan ay nakakapahamak. Di ba?
Halimbawa, hindi ba kamangmangan, nagsiselfon ka sa daan, pagkatapos meron palang manhole, nahulog ka. Di ba kataan nyo, di ba? So kinakailangan, ilagay mo sa lugar ang lahat ng bagay. So kung minsan, napupunta tayo sa mga sitwasyon na parang dead end. Siya, na dead end siya eh. Hulungan, rehas. Di ba? Maganda pong testimony niyan, pag siya pumapasyal ka, di ba, pinapaawit ko po yan, magaling umawit. At nag-evangelist po siya, si Pastor Buboy, Austria, di ba? Munti na maging artista. Kaya sabi nga sa English, only I, sabi ni God, only I. In other words, He's the absolute authority. He has the absolute knowledge about everything. At dahil siya alam niyang lahat ng bagay, we are secure in the hands of God. Amen? Alam na niya yung future. Only I can tell the future before it even happens. Bago pa mangyari, sabi niya, alam ko na, everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. Kayong magandang pinlano ng Diyos sa buhay mo, kapatid ko, sigurado mangyayari yan. Hallelujah. Amen. Kaya wag kang malungkot. Be optimistic in this year 2025. Maniwala ka. The best is yet to come. Ako ba, ano bang special sa atin? Bakit napaka-interesado ni God sa atin? Sabi nga ni David sa Psalm 139 verse 16, sabi ni David, you saw me. You saw me before I was born. Hindi pa ako pinaparang, nakita mo na ako, sabi niya, every day of my life was recorded in your book. Lahat tinatala, nire-record. Every moment was laid out before a single day had passed. So nakita niya bago pa mangyari ang araw na yon. Maganda sa wikang Tagalog, sabi niya, nakita niyo na ako. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Everything is laid bare before God. Sabi niya, nakita niyo na ako. Ang maganda, si God, hindi siya disappointed sa iyo. Hindi siya discouraged sa iyo. Alam niyo, kung minsan pumapalpak tayo, minsan papalpak ka, magkakamali. Kung minsan nakakagawa tayo ng masama. Pero hindi kanya binibitawan. Di ba kung minsan may mga taong ayaw yung tignan, iniiwasan nyo, nakakainis ang tao ito, akong tignan, pasaway, ganyan, mayabang, o kaya kung ano-ano. Tayo kumisan mayabang, di ba? Tayo kumisan pasaway. Pero nakatingin pa rin si God sa iyo kasi naniniwala siya, isang araw magbabago tayo. Naniniwala siya yung kanyang pinlano sa buhay natin, mangyayari. Hallelujah. Kaya kumisan ang kaaway, tinitira din tayo para ma-discourage ka. So si God naniniwala sa iyo. Pati nga si Satan naniniwala sa iyo. Ikaw na lang ang hindi naniniwala. Kapatid, lakasan mong loob mo. Kakampi mo ang Diyos. Amen? Hindi si Ray Langit, kundi ang kakampi mo ay si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Nanahan siya sa piling natin si Jesus. Kasi mahal niya tayo. Sabi nga riyan, nakita niyo na ako, hindi pa man ako sinilang. In other words, excited si God sa iyo. Imagine, di ka pa may sinisel, gusto ko na yung makita. Kanina, si Kabay, nakita ko. Tuwan-tuwa ang mag-asawang Aljo, saka si Kim, saka lang anak. Si God, mas tuwan-tuwa sa bawat isa. Hindi ka pa pinapanganak, ini-imagine ka na niya, nakikita ka na niya. Glory to God. Amen? Kaya wag mong sumpain ang sarili mo. Wag mong sasampalin sa bunutan, palpak ka talaga. Ganyan ka. No, kapatid, may pag-asa ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Namatay si Jesus Christ para sa atin. Kaya sabi riyan, ang itinakdang mga araw na ako'y mabuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. In other words, sinusulat ni Yahweh. Gumagawa siya ng kwento sa buhay natin, ng storyboard, ng narrative. He is the author and the finisher of our faith. Gumagawa siya ng kwento. At bahagi ng kwento ng buhay mo ngayon, nandito ka. Narinig mong mabuting balita. Amen? Narinig mo ang kanyang salita. Bakit? Kasi alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa iyo patungkol sa iyong kinabukasan, sa iyong future. Bakit? Siya ang author. Yan ang sinabi.
ang tinatang mga araw na ako'y mabubuhay, nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang maganda, ang future mo, ang plano ng Diyos sa iyo ay mabuti. Hindi ka niya paglalaruan. No? Hindi ka pinaglaruan ng tadhana. Hindi ka biktima. You are not just part of a number of a census. You are not just a number. You had a name. You are a person created in the image of God. You have a story to tell. Amen. Mahalaga ka, important. Pati nga po mga bituin, tinawag niya sa pangalan. Alam ni God ang bilang ng mga bituin at alam ang mga pangalan. Pati nga bilang ng buho natin, alam niya. Amen? Ganun ka, ganun tayo kay special. Kaya walang anumang masamang bagay na pinaplano ang Diyos laban sa iyo. Hindi ka isang biktima ng pangyayari. Hindi tinadhana ng Diyos na ikaw ay maging kawawa, talunan. No. Ano sabi ng ating teksto? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya ano ba ng mga hula sa 2025? Ano ba ng mga pangit na nangyayari ngayon? Diba? Sunog, virus, lindol, gyera, pagbaba ng piso natin, ang daming nangyayari, mga karamdaman, mga sakit, mga kapatid, ang plano pa rin ng Diyos sa iyo, hindi nagbabago. Walang pwedeng magbabago. Gagawin ko, sabi niya, ang gusto ko. At gusto ni God, bigyan ka ng mabuting buhay. Amen. Ako po dati walang tomorrow. Alam niyo ang kwento ko. Hindi ko alam kung paano magtagumpay. Hindi ko alam kung paano matuto sa buhay. Kung paano umasenso, umangat. Pero pag nasumpungan mo pala si Jesus, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, doon na mag-uumpisa yung God's blueprint sa buhay mo. Yung pinlano niyang maganda. Makikita mo ngayon, 60 na po ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Baka 60, 70, 80, 90. Medyo mahirap na yung 90, 91. Ang maganda, may asawa kong napakabait si Pastor Carmela at 5 anak at biyanan na napakamabait. Ako po ang pinakapogi sa lahat ng mga biyanan kasi ako lang. Lahat babae na noon. Bless po ko sa inyo, sa Christ in you family. Magkakapo na po ko si Joy, mga anak. Magtutubas na, di ba ba? Yung aking anak na isa, asan siya? Mahana. Yun. Hindi ba ako blessed? Dati, wala. Basura lang ako. Pero naawa ang Diyos. Kasi may plano siya. Noong kabataan ko, hindi ko alam kung anong klaseng trabaho ang papasukan ko para lang umasenso. Hindi ko alam kung paano aangat. Pero pag si Jesus pala ang pastol mo, siyang nasa buhay mo. Yung pinaplano niyang maganda, kulang ba na aking kaalaman at kakayahan ko, gagawa siya ng daan, ng paraan. Amen? God will make a way where there seems to be no way. Rivers in the desert will I see. Amen? Heaven and earth will fade, but His word will never fail. Amen? And He will do something new today. Oh, God will make a way. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At pangatlo, alam ng Diyos kung paano niya tutuparin ang magandang plano niya sa buhay mo. Kung minsan di tayo marunong, di ba? Kung minsan may nangangako sa atin, napapako, di ba? Kung minsan may pangarap ka, hindi mo alam, kamaka ng kwento ko, hindi ko alam kung paano matapad ang pangarap ko. Pero si God, alam niya kung paano tuparin ang pinangako niya at pangarap niya sa bawat isa. Sabi nga sa verse 11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo. Alam ni God. God ata siya. Sabi nga kanina, is the architect and the master builder of our future, of our life. So cheer up. Believe it.
Every day confess it that God is the author and the finisher of your faith. That is your shepherd. Amen? He is your Alpha and Omega. He is your victory. You are blessed, highly favored. Lagi mong banggitin yung kanyang mga salita sa buhay mo. Sabi nga ng Pilipos 2.13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Actually, mabuting layunin patungkol sa atin. At ang pinaka-ultimate na mabuting layunin ni Yahweh ng Diyos sa atin, maging kawangis tayo ni Jesus. Wala nang gaganda pa ron. Yung tayo'y maging katulad ng ating tagapagligtas na Yesu Kristo. Kaya meron kang desire na magsimba, magbasa ng Bible. Meron kang hangarin ngayon na isinatanggihan ng kasalanan. Bakit? Gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. At pang-apat, kailangan mong piliin at pagtiwalaan at sundin ang Diyos. I made a decision. I must choose to trust and obey God. Meron akong filosofiya. Ang aking trabaho, maniwala at sumunod. Sa mga mahirap na bagay, Diyos na ang bahala. Kaya meron tayong ministry ngayon. Pag minsan nako-confront ako, naharap sa mga imposibleng bagay, ang sasabihin ko sa mga leader, ang ating trabaho, maniwala tayo sa Kanya at sumunod. At sa mga imposibleng bagay, siya na ang bahala. And then makikita mo, nangyayari, nagaganap yung kanyang mga salita. Bakit? Naniwala ka at sumunod. Parang si Pedro. Nang sabi ni Jesus Christ, halika Pedro, lumakad ka. Naniwala si Peter. Kasi tanong ko sa inyo, ano ang mas mahirap? Lumakad sa tubig o umalis ng bangka? Alam ko sagot nyo. Di ba? Yung lumakad sa tubig, di ba? Actually, hindi. 12 yan. Yung 11, hindi umalis ng bangka. Isa lang ang lumakad sa tubig. Kaya anong mas mahirap? Umalis ng bangka o lumakad sa tubig? Tama kayo ngayon. Umalis ng bangka. Kasi isa lang ang lumakad sa tubig. Di ba? Kasi ang trabaho mo lang, maniwala ka, sumunod. Yung paglakad sa tubig, milagro ng Diyos yun. Amen? Paano kung lumubog ako? Lumubog nga si Pedro. Di ba? Tumingin sa malaking alon, nagduda. Ano sabi ni Jesus? Bakit ka nagduda? Itong mga kapatid, pag naging surrendered ka, committed ka sa plano ni God, paniwalaan mo na yun. Itodo mo yun, huwag kang magduda. Paano kung nagdududo ka? Diyan papasok ang pananampalataya. Kaya mayroong faith kasi mayroong doubt. At ahawakan ka ni Jesus. Yung 11, Pedro, huwag kang aalis ng bangka. Lulubog ka. Di ba? Hindi pinakinggan ni Pedro. Bakit? Kasi mas mahirap umalis ng bangka kaysa lumakad sa tubig. Kasi kung madaling lumalis ng bangka, lumabas na sana ng bangka. Isa lang ang nakita niyo yung gulo ko, di ba? Kaya marami hindi umaalis ng bangka, hindi sumusunod sa boses ng Diyos. Nandun pa rin sa bangka, nakaupo. Kapatid, hanggang kailan ka sa bangka nakaupo? Panahon na para paniwalaan mo ang milagro ng Diyos. Alam mo, mahirap talagang umalis ng bangka. Nung ako'y maboard again, hindi ko maiiwan-iwan ang barkada ko. Yung mga basketball ko, yung mga kalaro ko. Ang sarap kasi mag-inuman, di ba? Ang sarap mag-basketball. Lalo na pag linggo, pagod ako, gano'n ng trabaho. Gusto ko sa bahay lang ako, sa mga barkada ko, makikinig ako ng DC, MB, saka yung Mellow Tots. Yung mga panood yun, yung mga bata pa kami. Yun ang mga songs natin, di ba? Hindi niya alam yun. Okay. Parang ang hirap magpunta ng church. Pero kailangan kong umalis doon. Sapagkat hindi ko makarating doon sa dapat kong puntahan. I need to make a decision. I need to choose to obey, to trust, and obey God. Amen. Kapatid, lakasan bang loob mo? Choose to trust and obey God. Actually, nakakabang na kayo yan. Nandito kayo ngayon. You're here today. It is a sign na pinili nyo umalis ng bangka. Sa una talaga mahirap. Ang isang mahirap kung alisin noon, sigarilyo. Pero iniyak ko yun. Ang sarap manigarilyo eh. Ang sarap pumunta ng casual dining, ang sarap ng beer.
Yung drop beer, ang sarap. Ewan ko kung alam mo yung casual dining. Yung dinaanan kong buhay. Ang sarap makinig ng mga Beatles. Saka ng mga Bee Gees. I started a job. Ang sarap. Oh, pero kailangan mong iwan yon, Pastor Buboy. Bakit? Hindi ka makakalakad sa iyong destiny hanggat nandun ka sa iyong comfort zone. Kaya nga sabi ni Yahweh, Pastor Jan, sabi niya, kung maggagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin. Yun lang kung minsan mahirap na sa iba eh. Yung tumawag sa Diyos, yung mag-pray. At diringin ko kayo, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo sa iyong journey, sa magandang pinaplano ng Diyos sa buhay mo. Kasama mo siya. Kasama natin ang ating pastol. Kasama si Jesus. Hindi ka nag-iisa. Tapangan mo yung sarili. Piliin mo magtiwala at sumunod sa Kanya. Amen. Buti sa awa ng Panginoon, dilakasan ko ang loob ko. Nang ako nagtatrabaho sa Paso de Oco, Pampanga Sugar Mill Development. Then meron akong request sa Brunei. Yung kapatid ko, si Kuya Arnel, nandun sa Brunei, sa Ciel. Meron na akong passport, di ko lang kung ano pipiliin ko. And then mag-aaral ko ng Bible School. I choose to obey God. I choose to walk on water. Hindi wag yung trabaho ko. Sabi ng kasama ko sa Paso de Oco, meron bang sweldo niya? Sabi ko, hindi sweldo ang hanap ko. Gusto ko paglingkuran si Lord. Yung sa Brunei, hindi ko na pinansin. Pumasok ko ng seminary. Yun. Ngayon, nagsara na po yung Paso de Oco, Mega World na. Yung Brunei, wala na rin po. Tinanong ko yung kapatid ko, si kuya ko, sabi ko, kung sakaling natuloy ako ng Brunei, anong trabaho ko? Sabi niya sa akin, kabinero. Anong kabinero ba ako? Yung palang kabinero, yung mga sa expressway, yung nagkaka-grass at saka namumulot ng mga dumi-dumi. Sabi niya, buti ka napunta doon. Bakit? Sabi ko, baka mamatay ka. Sabi niya, sa mabilis na sasakyan. So, pag sumunod ka, alam ni God ang mas mabuti para sa atin. Amen? Hallelujah! Tapangan niyo yung sarili kapatid. Piliin mong maniwala at sumunod at sa mga mahirap na bagay, si Yahweh na ang bahala. Ano sabi rito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19? Gusto ko tandaan niyo yan. Kasi even though God is sovereign, we are responsible to make decision. Hindi tayo mga robot. Yes, may plano siya sa buhay mo. May pangarap siya. Talagang yung kwento ng buhay na sinusulat na niya. Kaya lang, nasa iyo pa rin yan kung ikaw makikinig sa Kanya. Anong sabi riyan? Sabi ni Yahweh, sabi ni Moses, no? Sa araw ito, God is speaking through Moses, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Parang sabi niya, langit, lupa, saksi kayo. Kung anong maging desisyon ng bayan ito na aking pinili. Ito ang kanilang pagpipilian. Napakasimple. Buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. So the choice is yours. And remember this, our choices affects our future and the future of our children. Kaya pagbutihin natin, piliin natin magtiwala at sumunod sa ating Diyos na buhay. Amen? Mga kapatid, huwag matakot sumunod at magtiwala sa Diyos. Never let fear decide your future. Huwag niyong hayaan ng takot ang gumawa ng kapasyahan patungkol sa inyong kinabukasan. Marami talagang takot. Marami nakakatakot. Pero hanggang kailan ka matatakot? Ako, bilib ako sa inyo, tinapangan niyo pumunta rito. Isa yan sa mga in-overcome ko na ako'y bagong born again, Christian, yung magdala ng Bible, sumakay sa jeep, papunta ng church. Diba? Parang natutunaw ako. Pero tinapangan ko ang sarili ko. Kasi konti pa lang yung born again sabi noon, sa baryo po namin. Pag na-born again ka noon, talagang malit ang tingin sa'yo. Tinapangan ko yun. Hindi ko pinansin. Pumunta ako ng church. Parang kayo, tinapangan niyo yung sarili. Dala yung Bible nyo. Nagpunta kayo dito. Amen. You have walked toward your destiny. Congratulations. God bless you. Palakpakan natin si Yahweh. Hallelujah.
At tandaan nyo sa ating mga desisyon, sa ating pagpili, panglima, kasama mo palagi ang Diyos. Ganun ka ka-importante sa Kanya. Sabi ko nga riyan, if God can take care of our eternal life, certainly He can take care for our everyday life. He can take care of our everyday life. Diba? Kung yung walang hanggan, naayos niya. Aayusin din niya yung ating pang-araw-araw na buhay. Ang sabi nga sa Hebreo 13:5, kasi alam ni Yahweh ang problema natin madalas. Nadidiskaril tayo pag wala tayong pera. Yan, pinasabi rito, ang pera dapat hindi problema. Ang mahalaga kasama mo ang Diyos. Kasi pag may Diyos ka, may blessing ka. At hindi ka pwedeng mawala ng blessing. Sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Diba? Ibang iniisip mo parang solusyon lahat pera. Pag wala kang pera, wala ka sa mood. Diba? Nag-aaway dahil sa pera. At sabi ng iba, mabuti pa ang pera, may tao. Ang pera, ang tao, walang pera. Ang sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Ang iba wala dito kasi naghahanap ng pera. Mukhang pera, di ba? Imagine, you can work, di ba? Mula Lunes hanggang Sabado. Pagkatapos linggo, pag-work ka pa para magkapera. Talagang mukha kang pera doon. Irespeto natin yung araw ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, huwag kayong magmukhang pera. Ngayon, sumildo ka na. Gusto mo, doblihin mo pa. Ano sabi niya? Masihan na kayo sa anumang nasa inyo. Actually, kung meron kang 100,000, baka 30,000 lang ang gagastusin mo para sa sarili mo. 270,000, di ba? Ganun yun eh. Hindi naman natin lahat kakainin. Ang dami nga, maraming bahay, hindi alam kung anong gagawin. Meron kong kilala, kaibigan ko po, mayaman sila sa dito. Hindi na alam yung kalabang lupa, nawawala na pala. Kinukuha na ng mga manager nila. At wala silang kaalaman. Yung kamag-anak ko, kinasap ko minsan, pala mo, yung ganyan, sabi niya, hindi na alam. Yung kalang lupa, nawawala na sa kala. Sinabi ko na lang, sabi niya. Sinabi ko lang. So, kung minsan, hindi mo na lahat pakikinabangan, di mo ba? So, ngayon, ang gawin natin ganito, i-enjoy nyo. Punta kayo ng Hong Kong. I-enjoy yung blessing nyo. Ipasal nyo yung mother nyo. Amen. Tumulong kayo sa mga mahihirap. Tumulong kayo. Ano, may nadaanan kang kumpare na na-stroke, nagkasakit. Huwag mong hintayin mamatay. Habang buhay pa, magambag ka na. Di ba? Kasi kung minsan pagbibigay, pag namatay na, habang buhay pa. At alam niya. Baka ba kailan may dadaanan kami ni JC. Binigyan ni JC ng ganitong alaga. Tuwang-tuwa yung sister na iiyak pa. Kasi yung asawa niya may sakit, sila na nagtatrabaho. Inabutan ni JC ng ganung halaga. Yung sister Rona, nabigla siya. So mga kapatid, yung blessing nyo, ipantulong nyo. Amen? Siyempre, huwag mo pabayaan ang pamilya mo, anak mo, nanay mo. So, makontento tayo. Alam niya ni Steve Jobs, di ba? Alam niyo yung kwento ni Steve Jobs. Nakalimutan ng pamilya dahil sa kanyang pangarap. He's a billionaire. No? Pero hindi niya dinala. Nasabi nga niya, yung daw meron kang Rolex na napakamahal, kamukha daw lang isang $50 wristwatch na parang oras din ang binabanggit. Nakasakay kayo sa magandang napakamahal sakyan, pareho lang pupuntahan ng murang sasakyan. Now, hindi ko naman sinasabi huwag kayong mangarap na magkaroon ng magandang sasakyan. Ako nga, nangangarap ako makapag-drive ng sports car na kulay yellow. Sabi ni Pastor Carmela, ayaw ko yan. Noon pangarap ko, yan, Fortuner. Hindi ko alam kung paano darating. Ang una kong sasakyan po ay 1977 Toyota Corolla. Ang pangalan niya ay Dalmatian kasi maraming batik-batik. Natatanggal ang manibela. Ayaw mabuksan ang pintuan. Nabili ko yun many years ago, 1996, 1997 nata. 54,000. Nanalo po ko sa NBA. Then pinalitan niya ng Revo, Sportivo, Altera. Ngayon, dumating po yung Fortuner. Amen? Bakit? Alam ng Diyos ang pangarap natin. Kasama yon sa pangarap niya. Kaya hindi ko sinasabing masama yan, no?
yung masama lang, yung sobra-sobra. Nakakalimutan na nating tumulong sa kapwa. Anyway, humahaba po ako, nasa isang sermon pa lang po ako. Kasi dalawa po ang i-share ko ngayon. Nandiyan kasi si Pastor Buboy eh. Tandaan nyo, kasama natin palagi ang Diyos. Kaya sabi niya, ang pangako ni Yahweh, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Di ba sapat na yun? Yung love mo, sabi ng love mo, darling, till death do us part. Hindi kita iiwan, mabungi ka man at makalbo. Kahit pumuti na ang buhok mo, magkasama pa rin tayo. Biglang-bigla, nawala. Kinuha ni Lord, di ba? Pero si Yahweh, hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi kumukupas ang pangako ng Diyos. Lagi natin siyang kasama. Ito yung future mo. Hindi ka iiwanan ni Yahweh. Kaya nasabi nga riyan, kaya malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen? God is our helper. Kaya sabi nga dyan sa Isaiah, chapter 6, 46 verse 4. Pansin niyo ito. Ako ang inyong Diyos. Napaka-personal. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Sarapan o, napaka-sweet ni Lord. Para yung abit ni Ray Valera. Kahit maputi na ang buhok. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin ko, responsible ko, sagutin ko, na kayo'y iligtas at tulungan. Hindi mo ba sa atin yun, si Yahweh? Ang Diyos na makapangyarihan, the source of every blessing, kinukuwit niya ang buhay niya sa atin. Ang ganda sa English, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you, I will care for you, I will carry you along. I will carry you along and save you. In other words, God is with us in every step of the way. Bawat hakbang ng buhay natin. Kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po sa aking pagtatapos, shortcut na tayo, anak. Punta na tayo doon sa fasting. Kasi po, nasa season tayo ng fasting. Ang Diyos may plano sa buhay natin. Ayaw nating ma-miss. Si Jesus Christ may plano, si God sa buhay ni Lord to save the world. Meron siyang mission. And the only way for Jesus to be successful, kailangan niyang gawin to. Dito tayo, anak, sa may how the Lord Jesus prayed and fasted. Sabi niya sa Lucas 1:2, umalis si Jesus, sige, di pa yan, umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na Espiritu. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. At doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong yon. Kaya gutom na gutom siya. Now, si Jesus Christ ay God. Diyos na nagkatabang tao. Bakit kailangan niya mag-fasting? Diyos naman siya. Tandaan niyo, nagkatabang tao siya. Na ilagay niya ang kanyang sarili sa limitation on being human. Although He is eternally God. And because of that, may mga bagay na kanyang magagawa lamang at mapangyayari kung siya'y dadaan din sa programa at proseso ng Diyos. Actually, hindi siya kailangang mabaptize. Nabaptize siya ni John the Baptist. And the moment he was baptized, yung langit ay nabuksan at yung Holy Spirit bumaba sa anyo ng kalapati. And then meron tinig sa langit, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Now, nagfasting si Jesus to defeat, to give the devil an ultimate defeat. To show who is Lord. Ano? Now, doon pa lang, tinalo na ng kaaway si Jesus. Now, tatlong bagay yung nakita ko paano tayo dapat mag-fasting. Dapat ang ating pag-fasting ay kagaya ni Jesus. Number 1, it should be spirit-led. Ang sabi ng ating binasa, dinala ng Espiritu
si Jesus sa ilang. Ano ba yung ilang? Isolated, lonely place. Ito ang mahirap sa fasting. Gusto makita nyo agad. Ang fasting malungkot. In a sense, malungkot. Bakit? Meron kang iiwanan. Yan po yung abstinence. But gusto ko rin makita ang positive. Although fasting is abstinence, but fasting also is you don't just abstain, but you obtain. Meron kang makukuha. Yung presence ni God, yung anointing, yung power, yung breakthrough and victory. Kaya wag kayo mag-focus doon sa loneliness. Malungkot yun, di ba? Ilang, hindi ka kakain. You will abstain from pleasures of this world just to give focus on spiritual things. Meron kang iniwan, meron kang tinanggihan, meron ka naman tatanggapin. Tagumpay ng Diyos. Lakas. Ang iba sa'yo, kagalingan. Ang iba sa'yo, ang iba sa atin, ay may mga bisyo sa buhay na mawawasak, masisira. Something supernatural happens when we fast and pray. Kaya wag lang niyang tignan yung abstaining, kundi yung obtaining. At ang isang nakita ko rin dito, yung ating spiritual muscle. Di ba? Lumalakas. Kasi marunong ka na tumanggi. Marami sa atin, hindi tayo marunong mag-say no sa gawa ng kaaway. But today, tomorrow, start na po yung ating fasting. Lalakas ang ating spirit man. You will become stronger or strong in the spirit. Yan ang nangyayari. You will obtain strength. Yeah? Meron kang aalisin muna. Mamaya pag-usapan natin. Pangalawa, fasting not just spirit-led, but it should be spirit-filled. Kaya si Jesus Christ doon sa kanyang fasting, hindi siya nagutom. Bakit? Presence ni God. Nagutom lang siya. Kasi ninyo, sa ating binasa, nagutom lang siya matapos yung 40 araw na pag-aayuno. But during fasting, hindi siya gutom. Kasi absorb siya sa presence ni God. Sa Word of God. Sa worship, sa prayer. Ngayon, pag ang fasting natin, pag tayo nagpa-fasting, medyo hindi tayo nakafocus sa presence ni God, siyempre naaalala mo yung masarap na pagkain. Di ba? Torture yun. Kaya si Lord nag-fasting niya saan? Sa isolated place, sa wilderness. Bakit? Walang makdo. Walang nanay na nagluluto na ginisa. Di ba? Pag naamoy mo yung adobo, di ba? Kumisa ka, piritong tuyo lang. Hindi ka na makafocus. So ang ginawa ni Jesus, para kanyang fasting, maging makabuluhan, at spirit-filled, umalis siya sa lugar na may distraction. Kaya, sa ating fasting naman, iba, mamaya ipapaliwanag ko. Ngayon, sa fasting, iwasan yung lalabas. Iwasan yung magkwentuhan, makipagkwentuhan. Sa kwarto lang kayo, mag-worship, makinig ng worship song, magbabasa ng Bible, umawit. Amen. Now, depende naman yan sa fasting natin, okay? So, it should be spirit-filled. Worship, Word of God, presence of God. Nandun ang milagro eh. Tapos bakit hindi nagutom si Moses saka si Jesus? Is supernatural. The Holy Spirit is sustaining them. Imagine, 40 days, 40 nights, walang tubig, walang pagkain. That is supernatural. Possible lang yan kung nandun si Holy Spirit. Kaya magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu. Mahirap kasi mag-fasting na hindi ka filled with the Holy Spirit. Pag iniisip mo yung oras, diba? Meron sa atin ito, mga bago pa lang tayo sa fasting, di ba? Pero alam ko, nararamdaman nyo yan. Kasi sabi ng Romans 8:14, but as many as are led by the Spirit, they are children of God. In other words, nararamdaman mo rin yan na kung minsan patin mo rin yung TV, magbasa ka ng Bible, o kaya manahimik ka sa isang lugar, lumuhod, mag-pray, mag-worship. Alam ko, nararamdaman nyo yan. Ngayon, dinadala lang tayo ni God sa mas malalim. Ngayon naman po, hindi lahat pwede mag-fasting. No? Diba sa inyo, under medication, may physical problem. Ang basta nyo, baka kamukha ni Kim, nanay, hindi pwede si Aldo, pwede. Si Kim, hindi pwede kasi may baby, di ba? So, sa fasting naman natin, pwedeng gulay, pwedeng isda, pwedeng itlog. Yung pong itlog, marami po yun. Kasi yung itlog, buong manok yun, di ba? Okay. So, ngayon, wag kayong mag-focus sa labas. Be filled with the Holy Spirit. Just worship God.
Alam mo, ang pinakamahirap gawin natin yung manahimik. At ayaw ni Satan na tayo'y be alone with God. Kasi malungkot eh. Sanay tayo, di ba? Pag-uwi mo sa bahay, yung lang cellphone natin, laging katabi. Di ba? Pag-uwi mo sa bahay, sisindi ng radyo, television, o cellphone ka agad. Tinanakaw ni Satan ang oras natin sa Diyos. Hindi naman tayo mamamatay. Saka hindi naman ito for eternal. 21 days lang naman po. Amen. Kita nyo, ang bilis dumaan ng panahon, nagdaan ng 2024. Ngayon, yung January, malapit na naman matapos. Kaya, lilipas din yan. Ang kailangan lang i-enjoy natin ang ating journey. Sa panong paraan? Be led and be filled with the Holy Spirit and be empowered. Kailangan natin ng power ni Holy Spirit. Not by might, nor by power, but by my Spirit. Hindi yan power of the will yan, no? Hindi power ni Holy Spirit. Mahirap tamanggi sa laman. But through the power of the Holy Spirit, kayang-kaya natin. Kaya nang si Satan, alukan si Jesus, gawin mo tinapay ang batong ito kung talaga anak ka ng Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ? Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang bibig. Sambahin mo lang ako, sabi niya, ibibigay ko lahat sa ito. Ano sabi ni Jesus? Diyos lang ang sambahin mo. Sabi niya, at paglingkuran. Tumalong ka, sabi niya, sa building kung talagang anak ka ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. In other words, Spirit-filled, empowered by the Holy Spirit. Walang lugar, walang panalo ang diablo sa buhay niya. Kaya mga kapatid ko, mag-i-struggle tayo, may hirapan tayo kung wala si Holy Spirit. So magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Can I have an amen? Kaya nga, sabi nga ng Bible, what is born of flesh is flesh. And what is born of the Spirit is Spirit. So kailangan talaga Spirit. Amen? So ngayon, ito yung ating gagawin. Pakikuan natin, meron tayong mga choices sa fasting. Nandiyan ba yan? Nakasulat ba, anak? O wala dyan? Saan yung pamphlet sa likod nandiyan? No? Sa fasting natin ito. Halimbawa, meron tayong full fasting. Yung full fasting, kamukha na ginawa ni Jesus. So mahirap yon. Hindi lahat pwedeng gawin yon. No? Kaya dapat, let us be led by the Holy Spirit and be guided by wisdom. Okay? Pag sinabing full fasting, walang tubig at walang pagkain. Fasting lahat. Okay? So, ewan ko, baka si Pastor nag-fasting na kayo ng full fasting. Meron tayong tinatawag na Daniel's fasting naman po. Yung Daniel's fasting, prutas lang o gulay at tubig. Yan. For 21 days naman yun. At anong nangyari? Ako yung prayer ko sa fasting natin, yung wisdom ko, wisdom pa, wisdom, knowledge, understanding, yung anointing, power ni Holy Spirit mag-increase. Huwag kayong mag-fasting na walang dahilan. Kailangan meron kayong objective. Bakit ka ba nagpa-fasting? No? Bakit ka ba nag-aayuno? So, baka pangarap, meron kang dream sa anak, kagalingan, milagro sa pamilya, sa business. Baka gusto mong ma-build ang cell group mo, care group, makapag-win, mabago ang bansa Pilipinas. Amen? Kawawa ang ating bansa. So mag-pray kayo kasi mahirap mag-fasting na walang dahilan. Now, sa atin naman kasi fasting, meron tayong ipag-pray yung best. Nandyan yan, yung best. Meron tayong mga ipag-pray yung bless everyday, establish relationship, supply their felt need, and teach the gospel. Meron tayong mga gustong makakilala kay Jesus. Maaring nanay, kapitbahay, kapatid o boss, o kaya mga kaibigan natin. So, pwede silang ipag-fasting na gusto mo silang makakilala kay Lord. Okay? Okay naman, parang hindi masaya ang pamilya, may gulo, yung tatay, ganyan, yung nana, yung kapatid. So, may mga sitwasyon sa buhay, pwede mong ipag-fasting yan. Pero kung wala kayo ipag-fasting, huwag ka mag-fasting. Kailangan may dahilan tayo para may laman ang ating fasting. Can I have an amen? Ito, gusto ko maintindihan nyo. Pag hindi kayo nag-fasting, ligtas pa rin kayo. Mahal pa rin kayo ng Diyos kahit hindi kayo mag-fasting. Amen? Dito lang pinapagitan natin sa fasting kung sino ang may say sa buhay natin. Ang may say sa buhay natin si Holy Spirit. Amen? Hindi ang TV, hindi ang mundo, hindi ang pagkain. Kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesus, siya ang may final say. Siya ang Lord ng buhay natin. Alright? Kaya mahal pa rin kayo ni God kahit huwag kayo mag-fasting. Ligtas pa rin kayo. Amen? Okay? So hindi na pwedeng bawasan pa o dagdagan ang pagmamahal sa iyo ni God. Ang pag-ibig ni God sa atin, pinatuloy niya sa krus ng Kalbaryo. Baka kasalanan pa tayo na matay na si Jesus Christ para sa. Kaya huwag kayo mag-feel guilty kung sakaling hindi kayo sasama. Sa mga sasama,
Maraming salamat. So mag-pray kayo kay God. Mamimili naman kayo eh. Pwede naman po yung one day fasting. Yung one day, halimbawa, nagtatrabaho ka, di ba? Dito wala akong trabaho ngayon, Sabado. O kaya Linggo. Kaya magpapasting ako today. Amen? So, hindi tayo legalistic kung saan kayo pwede. Kasi may gusto kang makita ang mangyari sa buhay natin. Yun namang one meal fast. Alam ba? Hindi ko kakain sa gabi. Okay? O sa umaga, o sa lunch. And then Bible, worship ang gagawin ko. Panalangin. Yun. Kasi meron din tayong prayer chain eh. Andiyan ba si Pastora Carmela? Okay, baka ipaliwanag niya babaya. And then meron tayong media fasting. No? Yung wala mo ng television, wala mo ng YouTube, wala mo ng ganito. Worship muna, prayer lang kay God. Amen. And then paggawa ng mabuti. Meron tayong Isaiah 58 in action. Nandiyan ba yung kapatid? No? Yung gagawa tayo ng mabuti. Halimbawa ako, mahilig ako sa kape. Kuminsan, Starbucks ang kape ko, di ba? Yun lang naman pong tole, mura lang naman. At meron akong PWD, person with discount. Senior na pala ako, meron pero imagine yung 150, 107 na lang. Ang gagawin ko, iipunin ko yun, 150 pa rin. Makaipon ako for 21 days ng 150 pesos every day. Magkano po yun? Pambili ng Bible, di ba? Pantulong sa kapwa. Yung bang 5 kilong bigas, mahalaga na po yan. Okay? So sa ating ginagawang fasting, ang iniisip pa rin natin yung makatulong sa kapwa. Makagawa ng mabuti. Maging blessing sa pamilya. Ang iba sa inyo, baka ang fasting ninyo, wag munang magbumura. Pero dapat lang talaga, Christian tayo, wag magmura. Amen? Wag munang moody-moody, nakasimangot. Wag munang nambubulyaw. Ipigil mo yung negative emotion. Mamamatay ka sa sarili mo. Pag inutusan ka na mama, susunod ka. Amen? Hindi mo sasabihin, ba't ako? Hindi mo, Batman ka pala. Ba't ako? So, hindi na yun. Okay? Bakit? Fasting din yon, yung ikaw ay matutong mag-obey. Hindi mo lang ginutom ang tiyan, kundi natuto tayong sumunod para kay Jesus Christ. Alright? Tinatawag ko na po si Pastor Carmela.